lately I've been looking back along this winding road to you the markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay, I can see that. Okay, magandang gabi po sa atin, sa bawat isa sa atin. Muli po tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement for tonight. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, muli salamat sa pagkakataon na magbubukas kami ng inyong salita at muling matuto. O Diyos, patuloy kayong mangusap sa bawat isa na makapulot kami ng prinsipyo muli at words of encouragement upang maging makapagpatuloy po kami sa aming mga ginagawa para sa inyong kapurihan. Sa lahat po ng nakikinig, tulungan niyo rin po sila, bigyan ng pangunawa, i-bless ang kanilang pamilya, at magkaroon ng impact ang inyong salita sa aming buhay. Patawad, Ama, sa kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Luke chapter 9 verses 57 hanggang 62. The Bible says, "And it came to pass that as they went into the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest." So, may tao na sabi niya, susundan kita. And Jesus said unto him, Foxes and holes and birds of the air had nests, but the Son of Man had not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. So, ililibing ko muna yung aking tatay, sabi niya. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. So, matindi pong statement yan. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, at go bury their dead, and preach, sabi ng Panginoon, the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell. Magpapaalam muna ako, which are at home and at my house. So, itong pangatlong taong, Panginoon, susunod ako, pero magpapaalam muna ako. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow, yung pag-aaralo po, looking back, is fit for the kingdom of God. Walang nag-aaralo na lingon lang lingon sa likod. Kasi siyempre, liluki-luki rin po yung lupa na inaararo mo. Kaya sabi ng Panginoon dito, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Hindi maaari yung lingon ng lingon. Dapat following the Lord is going forward. Ano po? No turning back, no turning back. So, hindi po katangtanggap sa Panginoon ang lumilingon-lingon. Di ba? So, yung follow po dito ay galing sa Greek word na akolutio, to accompany or to be in the same way with. Yan po. So, pagsunod sa ating pong Panginoon, the same way, at pagsama, to accompany. Yung fit naman po dyan, ay hindi fit ang lingon ng lingon or looking back. Eutito sa Greek word, appropriate. Hindi siya akma sa kingdom of God. Hindi siya fit or fitted sa kingdom of God. Pagka pabalik ang kanyang movement, hindi pa pabante tungo sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay, so the cost of following Jesus po ang ating title. So these verses introduce the cost of discipleship where Jesus tests 3 would be followers. Instead of offering an easy, comfortable life, He demands absolute priority, total detachment from material comforts, and undivided focus over personal or familial obligations.
It serves as a stern call to radical, uncompromised commitment. Alright, so talagang ang cause ng discipleship po ay total commitment. Leaving comfort zone and hindi na divide ang focus niya sa anumang kumbaga material na bagay or family man yan. Ang Diyos talagang priority niya na. Yan po ang cause ng pagsunod sa ating Panginoon. Alright, kaya nga talagang uunahin mo na ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi pera, hindi paghanap ng pera, hindi trabaho, hindi yung comfort zone natin, kundi yung pagsunod talaga sa Panginoon. Let God be God, providing all our needs, na siyang magbuhay sa ating pamilya. Ano po, talagang diretsyo na. Let God be God, kumbaga. Detaching from any material things of the world. Di ba? Siyan po ang tunay na pagsunod. Kaya kung may trabaho ka, mga kapatid, kung may business ka, may trabaho ka, dapat alam mong i-priority ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng trabaho mo, ang business mo. Therefore, ang Diyos ang priority mo. Alright? Dapat yung binigyan ka ng Diyos ng trabaho at business, mas maging tapat ka pa sa paglilingkod, pagsunod sa Diyos. Hindi yung nag-pray ka, binigyan ka ng trabaho, ng negosyo, nakalimutan mo ang Diyos. Na dapat yung trabaho at business mo, inilapit ka dapat sa Diyos. Diba? Dapat naging matapat ka pa lalo kasi ang Diyos binigyan ka eh. Alright, so dapat meron kang priority. Alam mong unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ngayon mga may members sa Manila noon, general sa Philippine National Police, mga doktor, may iba, kung may conference sa church, kung may worship sa church, kung mayroong silang mga services sa church, inuuna talaga, nagpapaalam sa company, sa trabaho, iniiwan ng, diba? Pinapayagan naman. So, alam nila na ang Diyos ang nagbigay ng pera nila, ng trabaho nila, ng business, ranggo nila. Kaya nga, they appreciate God, first of all. So, una po, following Jesus requires sacrifice. So, verses 57 to 58. Kailangan po ng sakripisyo. Amen says he will follow Jesus anywhere. Jesus responds that the Son of Man hath not where to lay his head. Yung mga foxes nga may holes para makatulog sila. Ako, sabi niya, wala akong tulugan. Hindi ko alam kung saan ko ilalatag ang aking ulo. So kaya nga po, kahit walang maayos na tulugan, kahit saang kadalhin ng Diyos, it requires sacrifice. It's a privilege po na tayo po ay sumunod, maglingkod sa Diyos, and it requires sacrifice. Naalala ko nung sa Bible College pa po kami, natutulog lang po kami sa mga upuan. Yung iba nga sa ilalim ng baptistry. Yung iba kung saan-saan, sa jeep. Pero it requires sacrifice following the Lord, di ba? Following Christ is not always comfortable or convenient. It may involve uncertainty. Hindi mo alam mangyayari. Sacrifice of comfort or status. Maybe you will leave your comfort zone, mga kapatid. Trusting God daily. Pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos po ang bubuhay sa ating pamilya. Ang Diyos po ang magpapakain sa atin. Ang Diyos po ang bahala sa ating buhay. Leaving our comfort zone, trusting the Lord for our daily needs. Kahit saan kadalhin. Alam niyo si Abraham, ganun din eh. So tinawag ng Diyos si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero he trusts God daily. At alam niyo, kung saan dinala ang Panginoon si Abraham, alam niyo po yan, di ba? Pinagpala ng sobra. Ganon din si Job. Ganon din si Noah. Hindi nila alam ang mangyayari, uncertainty. Pero, alam ng Diyos ang ikakaayos po ng ating buhay. Di ba? So, following Jesus requires sacrifice, mga kapatid. Ano po? At number 2, God's call must come before personal priorities. Mahalaga po ito. Verses 59 to 60, Jesus tells another man, follow me. The man first want to bury his father. Panginoon, namatay yung tatay ko. Ililibing ko muna siya bago ako sumunod sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Let the dead bury their dead. So, akalain niyo po yan. Naalala ko yung isang pastor noon, manganganak yung asawa niya. Kinukol siya ng pastor niya magdadrive. So, pastor, manganganak yung asawa ko eh. Sabi ng pastor niya, ikaw bang magpapaanak? Hindi, yung doktor. O di mag-drive ka muna. So, nag-drive muna siya. Di ba?
at nanganak na po yung asawa niya na sila ay may pinuntahang conference. Pero nung umuwi siya, pumunta siya sa hospital, nanganak na. Ayun, God take care of the child. God take care of the labor, yung panganganak ng asawa niya. So, ang priority niya, mag-drive magpatungo sa conference. At sumunod siya. At tingnan niyo, nakapanganak normally, maayos lahat. Can you imagine, di ba? So, kaya nga, Jesus teaching that the kingdom of God must take first place. This does not necessarily mean dishonoring your family. But it shows, hindi ibig sabihin na sinasantabi mo yung pamilya mo, sinasantabi mo yung trabaho mo, ano pa dyan. But ang tinuturo lang po ng Panginoon dito, He must have that first place, the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alright? So it shows, number one, spiritual priorities are eternal. Next, delayed obedience can become disobedience. Next is the call of God is urgent. Yung pagtawag ng Diyos sa atin ay urgent. Alright? Kaya nga kung urgent yan, pupunta ka baka malay mo, mamatay na yung tao doon, hindi pa nawi-witness yan. So puntahan mo na. Kasi ang Diyos na po ang bahala sa anak mo, sa panganganak ng asawa mo, ang Diyos na po. Katulad ng pinento ko sa inyo. Sumunod sa Diyos, pinag-drive niya ang pastor niya, pumunta ng conference, at yung asawa niya, ang Diyos na ang bahala sa kanya. So nakapanganak normal, at malusog yung baby, pagkatapos ng conference, pumunta yung tatay sa hospital, yun. God take care of everything. Kasi the call of God is urgent. And spiritual priorities are eternal. It should be yung first place. And number 3 po, last. Discipleship requires undivided commitment. Verses 61 and 62. So another man wants to say goodbye to his family first. Magpapaalam muna ako, farewell. Jesus responds, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So a disciple should not live undivided between old attachments and God's calling. The image of flowing teaches, number 1, looking back leads to crooked paths. Pag lingon ka ng lingon, liku-likurin yung kanyang inaararo. Next, spiritual growth requires focus. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong maglingkod, gusto mong maging productive, focus ka sa commitment mo sa Panginoon. Huwag kang nadidistract. And commitment to Christ should be wholeheartedly. Kasi kung patigil-tigil, Sunday afternoon, nawawala sa church, Thursday, hindi nagsisimba, di ba? Patigil-tigil, hindi wholehearted. Ang paglilingkod ka sa Diyos, ang pagmamahal po sa Diyos dapat requires your full heart. Kaya nga sabi ng Bible, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all thy mind. Lahat ng kakayanan mo yan, ang tunay na pag-ibig, paglilingkod sa ating Diyos. Full-heartedly, love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. Hindi yung patigil-tigil. Kasi, paano masasabing mahal mo ang Diyos kung pawala-wala ka sa church, absent ka without any reason, valid reason. Diba? So, without any valid reason, dapat, yung commitment mo, wholehearted, focus. Kung gusto mong maging productive, gusto mong maging pagpalain ka ng Diyos, gusto mong makakita ng maraming biyaya, focus ka sa pagsunod sa Diyos. Makikita mo maraming maligtas, mabautismuhan, mabagong buhay, at pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan mo. So, the cost of following Jesus make leaving your comfort zone, but I believe na fulfilling life. Pag sinunod mo ang Diyos. Satisfying life. Fulfilling. Tingnan niyo yung mga taong may pera nga. Milyonaryo, malaking bahay, maraming sasakyan. Pero nung nasa deathbed na, sayang, sabi nila, sinunod ko na sana ang Diyos. Yung mga nag-backslide naman, na lumayo sa ministry, nakapagtrabaho nga, nagkaroon ng milyon, pero sabi nila, kulang. Mas masaya nung naglilingkod kami sa Diyos. Yung leader namin, ganun ang sabi niya, mas masaya noon. Diyan ka lang, Romy, sa ministry full-time. Kasi kahit nandito ako secular work, maraming pera, pero walang fulfillment, kulang. May vacuum. Pero mas masaya pa rin na nasa ministry ka. Mag full-time ka lang.
susuportahan kita. Sabi niya nga noon, wala naman. Oh. Kaya alam niyo po, diyan ka lang. So, alam niyo po ba, totoo po yan eh. Walang lumayo sa gawain ng Diyos. Walang nag-backslide na pinagpala. Lahat ng bang nag-backslide, pinalo ng Diyos. Nagkasakit yung iba, na-hospital yung iba, na-disgrasya yung iba, namatay na yung iba, di na nakabalik. Alright? Pero nung nag-backslide, naging miserable ang buhay, gusto niya ngayong bumalik para ayusin ang kanyang pamilya, para ayusin ang kanyang relasyon sa Diyos. Nasa church. Diba? Oho. Pero, hindi nakatulad noon na very active. Na maraming kalong naliligtas, maraming nababago ang buhay, maraming pinagpapala dahil sa kanya, naayos na pamilya. Kaya nga po, napakaganda. Sa ating pong principles of the Democrat, number 1, following Jesus requires focusing on His will. Diba focus, sabi niya kanina. Number 2, our service to God needs sacrifice. Kailangan po ng sacrifice. Sacrifice. Priority ang Diyos. Sunday morning, Sunday night, Thursday night, nasa church ka. At pag may ministry, be available. Number 3, be committed to your calling. Alright, let's pray. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay. Ang mga ito, patuloy bless lahat na nakikinig, sampu ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement. Good night po. God bless you all. Magandang gabi sa lahat na nakikinig dyan sa Batac, Ilocos Norte, dito sa Candon, dyan sa Abra, sa Pangasinan, dyan sa Bulacan, Pampanga, sa Asia, sa South Korea, sa Amerika, iba-iba pa pang lugar. Ang Diyos pong magpala sa inyong lahat. God bless you all. I love you po sa lahat. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement.